Ka-Express, pinaka-inaabangang balita para sa lahat ng mga basketball fans. Kai Sotto is officially back with Gilas Pilipinas. Matapos ang ilang buwan na recovery mula sa kanyang ACL injury, muling isinama ng Sabahang Basketball ng Pilipinas si Kai sa 16-man pool sa pamumuno ni Coach Tim Cone para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Kung tuloy-tuloy ang kanyang pagaling, makikita na siyang muli sa ating national team uniform ngayong November sa laro ng Gilas kontra Guam. At ayon kay SBP President Al Pandelio, mahalaga ang presence ni Kai sa long-term plans ng Gilas. Continuity is still the main priority, pero Kai remains a big part of our future. His size, versatility, and experience are crucial sa laban natin sa Asia. Ang 7'3" big man ay matagal nang inaasahan bilang cornerstone ng Gilas frontcourt. Sa kanyang taas at kakayahan sa depensa at shooting, siya ang inaasang sagot ng Pilipinas laban sa malalaking frontlines ng Australia at New Zealand. Ang kanyang pagbabalik ay nagdadala ng renewed hope at excitement para sa buong national program. And Gilas opens its campaign kontra Guam sa 2 laro. Una ngayong November 28, nagaganapin sa Guam, at pangalawa sa December 1, nagaganapin dito sa Pilipinas. Mahalaga ang 2 laban na ito, hindi lang bilang pagbabalik ni Kai, kundi bilang simula ng bagong yugto ng Gilas na may mas malalim at mas matatag na rotation. Para sa mga fans, eto na ang matagal na hinihintay, ang pagbabalik ng ating Tower of Strength sa international stage. All eyes are now on Kai as he leads the charge para muling makabalik ang Gilas sa tuktok ng Asian basketball. Well, matagal na ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino ang araw na ito, ang pagbabalik ni Kai sa Gilas. Sa kabila ng mga injuries na ilang buwan din niyang pinaghirapang lampasan, ngayon ay buling ibinalik ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang tiwala kay Kai matapos may sama siya sa 16-man pool ni Coach Tim Cone para sa nalalapit na FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. At kung tuloy-tuloy ang kanyang pagaling, siguradong makikita siyang nakasuot muli ng ating national jersey ngayong November kontra Guam. Sa edad na 22 at taas na 7'3", si Kai ay matagal nang kinikilala bilang sentrong haligi ng Gilas. Ang kanyang laki, abilidad sa rim protection at kakayahang umiscore mula sa loob at labas ay nagbibigay ng kakaibang dimensyon para sa pambansang kupunan. Sa mga nakaraang taon, dumaan siya sa iba't ibang yugto ng career sa Adelaide 36ers ng Australia, Hiroshima Dragonflies ng Japan, at maging sa NBA Summer League kung saan nakuha niya ang karanasan laban sa mas matitinding kalaban. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling malinaw na ang pinakamahalagang misyon ni Kai ay ang pagsilbi para sa Pilipinas sa pinakamalalaking laban. Ang kanyang pagbabalik ay nagdadala ng bagong pag-asa para sa Gilas na nakasama sa Group A kasama ang Australia, New Zealand at Guam. Well, sa totoo lang, hindi magiging madali ang laban, lalo na't nasa isang grupo natin ang 2 pinakamalakas na kupunan sa rehiyon. Pero sa muling pagdikit ng presensya ni Kai sa loob ng shaded lane, nagkakaroon ng mas malaking tsansa ang Pilipinas na makipagsabayan sa laki at pisikalidad ng Oceania Powers. Sa mga huling laban ng Gilas sa Asia Cup, ramdam ang pagkukulang ng kupunan pagdating sa rim protection at interior scoring. Ngayon, ang pagbabalik ni Kai ay posibleng sagot sa matagal ng butas na yon. At ayon kay SBP President Al Pandelio, ang inclusion ni Kai sa pool ay malinaw na pahayag na ang kanyang future ay nakatali pa rin sa long-term program ng ating national team. Continuity is still the main priority, pero Kai remains a big part of our future. Ani pa ni Pandelio, ang bawat minuto na ilalaro ni Kai ay may bigat, hindi lang para sa resulta ng laban, kundi para rin sa direksyon ng buong programa ng Gilas. Magsisimula ang laban kontra Guam sa November 28 sa Guam at magpapatuloy ang rematch sa Pilipinas sa December 1. Ito ang magiging unang pagkakataon na masisilayan ng mga Pinoy fans si Kai
na muling magsuot ng Gilas uniform matapos ang matagal na pahinga. At higit sa lahat, ito ang pagkakataon para patunayan niyang handa na siyang balikan ang responsibilidad bilang Tower of Strength ng ating kupunan. Sa pagbabalik na ito, muling nag-aalab ang pag-asa ng sambayanan na masisilayan ang Gilas team na buo, matatag at may tunay na tsansa laban sa pinakamalalakas sa Asia. Kung babalikan ang mga nakaraang kampanya ng Gilas, malinaw na ang pinakamalaking kahinaan ng kupunan ay nasa loob, sa depensa at rebounding laban sa mas malalaking kalaban. At dito papasok ang kahalagahan ng pagbabalik ni Kai. Ang kanyang taas na 7'3", wingspan na halos umabot sa kabilang dulo ng shaded lane, at timing sa shot blocking, kaya niyang kontrolin ang paint at baguhin ang ritmo ng kalaban. Ang ganitong presensya ay hindi matutumbasan ng simpleng hustle plays at collective effort lamang. Ito ay natural na advantage na matagal ng kulang sa Gilas. Unang assignment ni Kai ay kontra Guam sa opening window ng qualifiers. Kung susuriin, hindi kasing bigat ng Oceania Powers ang roster ng Guam, pero hindi rin biro ang kanilang outside shooting at bilis. Kadalasan, sinusubukan ng mas maliliit na bansa na talunin ang Pilipinas sa pamamagitan ng spacing at ball movement. Kaya kung maipapakita agad ni Kai ang kanyang defensive presence sa ilalim, mababawasan ang confidence ng shooters ng Guam na pumasok sa paint at mapipilitan silang umasa sa low percentage shots mula sa labas. At para sa Gilas, malaking bagay ito dahil mas mabibigyan ng pagkakataon sina Scottie Thompson at Dwight Ramos na i-pressure ang perimeter nang hindi gaanong nag-alala sa loob. Pero ang tunay na sukatan ng pagbabalik ni Kai ay darating kapag hinarap ng Gilas ang mga higante ng rehiyon, ang Australia at New Zealand. Kilala ang Boomers sa kanilang malalaking frontcourt players na may kombinasyon ng lakas at finesse. Samantala ang Tall Blacks ay gumagamit ng pisikal na sistema na humahabol sa bawat rebound at nagpapahirap sa kalaban sa loob. Sa mga panahong yun, si Kai ang inaasahang sagot. Hindi man sapat ang kanyang katawan para lumaban sa lahat ng banggaan, pero ang kanyang taas at reach ay pwedeng maging equalizer. At bukod sa depensa, mahalaga rin ang offensive contribution ni Kai. Sa mga nakarang laban, ipinakita niyang may range siya mula mid-range hanggang 3-point line. At ito ay magiging simula ng bagong yugto ng Gilas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.